Di po, pagpapatuloy natin yung ating pag-aaral at pinag-aaralan nga natin, yung series natin ngayon ay yung section sa Matthew na kung tawagin ay Kingdom Parables or Parables of the Kingdom, Matthew chapter 13. Natapos na natin dalawa sa mga ito, yung Parables of the Sower and Parables of the weeds and the tares. Wheat and the weeds. Okay, wheat and the weed. So sa umagang ito, ang ating titingnan ay dalawang talinhaga ulit. Yung butil ng mustasa at ang levadura. And of course, as I review, ang mga talinhagang ito, 7 na parables, no? 7 na parables at matatapos natin ngayon 4. Meaning may 3 pa sa susunod. So itong 7 na parables na ito na nasa Matthew chapter 13 ay itinuro ng ating Panginoong Hesus. Una, so again na-review lang po ito. Para salain ang mga tunay na interesado sa mga katuruan ng kaharian ng Diyos. Yung mga totoong interesado na malalim, gustong magkaroon ng malalim na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So, yun ang purpose ng talinhaga na ito, nasa Matthew chapter 13. Not necessarily na ito rin yung purpose ng mga other parables sa Gospels. So, ang sinasabi ko, itong 7 parables na ito sa Matthew chapter 13 ay nakadesign siya para salain kung sino talagang interesado sa katuruan ng Panginoon, sa pananampalataya sa Panginoon Jesus. Yung other parables ay hindi ganito ang purpose. Kasi kung pag-aralan natin later on, mapapansin natin, pag nagturo ang Panginoon Jesus ng talinhaga, nauunawaan ng mga kausap niya. Let's say yung mga Pharisees. Natatamaan sila, ibig sabihin, naunawaan nila. So, itong word na para salain kung sino ang mga tunay na nananampalataya, dito lang sa Matthew chapter 13. And pangalawa, para ipakita kung ano or sino-sino at paano mag-operate ang kaharian ng Diyos. Okay? So, kumbaga, ini-illustrate, pinapaliwanag ng Panginoong Yesus kasi alam niya yung kaharian ng Diyos eh. Yung kanyang mga nakikinig, hindi nila alam. Meron silang iba-ibang idea patungkol sa kaharian ng Diyos or patungkol sa paghahari ng Diyos. Yung mga idea nga na katulad ni King David na darating siya na isang hari, makapangyarihang hari, isang conquering kingdom. Yan ang nasa isipan nila. Okay, pero ang Panginoon Jesus, iba. Ang nasa isipan niya, iba ang alam niya patungkol sa kaharian. Kaya ngayon, itinuturo niya to, pinapaliwanag niya sa pamagitan ng mga parables, mga bagay na familiar sa mga nakikinig para illustrate yung mga hindi familiar sa kanila. Okay? So ito ay mga illustrations about yung kingdom. Kaya nga siya tinatawag na parables of the kingdom. Pero ang tanong, nagsimula na ba ang kaharian? Okay? Paano? Kailan ito nagsimula? Ay yung ating mga tinitingnan dito sa mga parables. Sige, manalay muna tayo. Lord, salamat po sa umagang ito na once again, nandito kami para pag-aralan, paggulay-gulayan ang iyong mga salita. Dalahin ko ang iyong pangunguna, Ama. Holy Spirit, kumilos ka sa bawat isa sa amin upang sa ganon ay maunawaan namin at may apply sa aming buhay ang iyong mga salita. Ang una ka po, O Diyos, idol sa mga nanonood sa aming FB Live. Salamat sa kanilang mga buhay. Salamat sa kanilang panahon, time na makinig at makipag-aral po sa amin sa umagang ito. So, ipulat ang papuri at nawa ikaw lang lamang ang siyang maitaas, mag-glorify in Jesus' name. Amen. Okay, so sa talinghaga ng mga hasik, 4 na instance na nagtanim, naghasik,
yung mga hasik pero tatlo ay hindi tumubo o kung tumubo man ay hindi nagkaroon ng bunga. Isa lang sa kanila ang namunga, 30 folds, 60 folds, 100 folds. Sa talinhaga naman ng the wheat and the tares, nagtanim ng mabuting binhi ang magsasaka, pero secretly yung kaaway ay nagtanim din ng masamang binhi. Okay. So, hinayaan lang, hindi pwedeng bunutin at hinayaan na sabay tumubo. Pero pagdating ng panahon, at the end of the age, aalisin, bubunutin yung mga evil ones, yung mga masasama, at susunugin. Yan. So, importante ito, kaya ko sinasabi ulit. Kasi, darating yung time, may mga interpretation tayo dito, na sasabihin, yung kaharian ng Diyos, ay sasabihin nila yung ibon ay masasama kaya nagpupugad yung mga ibon doon. Hindi nga binubunot nga yung mga masasama di ba? Sa darating na kaharian, binubunot yung masasama. So, at susunugin sa apoy ng impyerno. So, paano natin sasabihin na ang kaharian ng Diyos ay katulad ng puno na namumugad yung mga masasama? Parang hindi hindi synchronize. Okay, parang magkakontra. Di po ba? And ganoon din sa leaven. Kasi ang interpretation ng iba, ang leaven daw ay masama. Evil, katulad ng mga sinasabi sa ni Paul, sa mga Corinthians, na iwas, sabi ng Panginoon Jesus, sa Gospels, iwasan yung mga leaven ng mga Pharisees. Palagi ito patungkol sa corruption at saka patungkol sa kasalanan. Pero, ang kaharian ba ng langit? Ang kaharian ba ng Diyos? Darating? At merong evil doon? Sa tingin nyo? Kung ikaw yung nagnanasa ito tanong lang, kung ikaw ay nagnanasa ng kaharian ng Diyos, tapos sabi ng Panginoon Jesus, ang kaharian ng Diyos ay doon namumugad ang mga masasama, gusto mo pa rin ba? Parang hindi, di po ba? Parang hindi. Okay, so titingnan natin ano ba talaga itong mga to. According, of course, sa kanyang konteksto. So, alam natin na nagsimula na yung kaharian ng Diyos even nung time pa ni John the Baptist. Diba? Sabi niya, repent for the kingdom of God is at hand. Nandiyan na, padating na. Pero nagsimula ito nung ang mga tao ay nagpakumbaba, nagsisi, at nanampalataya kay Jesus. Kasi yun ang pinapangaral ni John the Baptist yung pagdating ng Messiah, which is our Lord Jesus Christ. So the moment na nagpasakop ka, nagsisi ka, nagpasakop kay Jesus, nagsimula ng maghari ang Diyos sa buhay mo. Siya na yung bumulo. Siya na yung nag-rule. Now, ang sabi ng Panginoon Jesus, Matthew 13:31, nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid. Iyon ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi, ngunit nang tumubo ay siyang pinakamalaki sa mga halaman at nagiging punong kahoy. Take note ha, pinakamalaki sa mga halaman at nagiging punong kahoy. Okay, ano ba? Ang mga ibon sa himpapawid ay dumarating at nagpupugat sa kanyang mga sanga. Okay, ang kaharian ng langit daw ay parang butil ng mustasa. Nakakita na kayo ng butil ng mustasa? Alam ko, nakakita na kayo kasi magsasaka tayo dito Di ba? Para siyang kapareho yan sa binhi ng pechay. Yan, pechay. Maliliit. Pero ang tanong, sa biology, ang butil ba ng mustasa ang pinakamaliit na butil? Sa tingin nyo, sa buong mundo, ang butil ng mustasa ba ang pinakamaliit?
Wala pa. Isip niyo pa. Ang orchids ang may pinakamalit na butil. Para siyang pulbos. So, yung pulbos na yon, hindi mo na mahawakan pulbos eh. Parang pulbos ang butil ng orchids. Okay? Pero, bakit sinabi na ang butil ng mustasa ang pinakamaliit? Pinakamaliit sa mga tinatanim na gulay. Okay? So, ang orchids, hindi naman siya gulay by orchids. Hindi naman. Okay? So, pinakamaliit sa mga tinatanim na ginagawang gulay, at the same time, pinakamaliit nung time ng ating Panginoon doon sa Palestina. Sa Palestine. So, not necessarily na sa buong mundo. Kasi baka sa ibang bansa, baka meron pang mas maliit sa mustasa na ginagawang gulay. At alam nyo ba yung mustard? Alam nyo mustard? Sino na nakakita na? Kulay yellow doon, di ba? Ginagawang sauce sa hamburger. Alam nyo yan? Yung kulay yellow na sauce, ang tawag doon ay mustard sauce. Butil yun ng mustard na ginigiling. Okay. Ginagawang sauce or ano tawag doon? Condiments? Ginagawang sauce. Sinong pan doon? Mahilig sa pan. Ako hindi ako naglalagay ng mustard sa hotdog, gano'n, o kaya sa hamburger. Mustard sauce. May kulay yellow yun, di ba? Kulay yellow. Pero, mas pamilyar tayo sa mustard na yung ginugulay. Yung green. Lalong-lalo na kung merong buro. Tahog yung nasi. Diba? Oh, mustasa. Mustasa sa Tagalog. Oh, mustasa yun. So, yung binhi ng mustasa, yung butil, ginigiling yun, ginagawang sauce, mustard sauce. Yung green naman, yung dahon, yun yung kinakain natin. Okay. So, yung main purpose ng mustasa ay as a vegetable. Pwede kainin fresh na may guro or pwede mong ilagay sa mga sinigang ganyan. So sa amin, pag nilagay mo sa sinigang yan, may kasamang karne, ubos yung mustasa, yung karne na titira. Kaya yung sabaw, ubos. Okay, so ngayon, alam na natin na nagsimula ang kaharian ng Diyos, even sa time pa ni John the Baptist, balik tayo doon, no? Pero hindi man pa ganun kahalata. Diba nung ating Panginoon Jesus, dami nga sumusunod sa Kanya eh. Libo-libo. Pero hindi lahat ng sumusunod sa Kanya ay pinaghaharian pa ng kaharian ng Diyos. So, kumbaga, parang hindi pa siya ito halata, hindi pa siya ganun kakapangyarihan ng time na yon, or mabagal yung pag-usad nito. Sabi nung pastor, dali. Hindi ba pag magkaroon ng concert sa Amerika, sabihin natin, passion, ganyan, elevation, di ba ang daming tao, tumatalon-talon pa nga eh. Umiiyak-iyak pa, nakaganon pa. Hindi naman natin alam kung umiiyak siya dahil sa kanta, sa galing ng mga tumutugtog, o umiiyak siya dahil natatas siya ng Espiritu ng Diyos. Kung baka nandun siya, may naiwan siyang problema, pagdating niya doon, natouch siya sa kanta, umiyak siya dahil naalala niya yung mga problema niya. That necessarily niya pinagharian siya ng kaharian ng langit. Kaya doon sa libo-libong tao na nandyan, sa mga crusade, gano'n, hindi natin alam kung ilan sa kanila, ilang porsyento sa kanila ang tunay na mananampalataya. Parang dito sa ating Panginoon Jesus. So, ano kasi yung picture nito? Ang context nito nasa verse 1 hanggang verse 3 na kung saan ang Panginoon Jesus ay nasa tabing dagat, sinundan siya ng napakaraming tao at dahil maraming tao, sumakay siya sa bangka. Umupo siya sa bangka, ang mga tao ay nasa dalampasigan at sila'y nakikinig habang ang Panginoon Jesus ay nagtuturo ng talinhaga. Nagtuturo sa pamagitan ng talinhaga.
So, nakita na natin ang setting at saka ang occasion nito, ulitin ko, ang occasion ay ang Panginoong Hesus nagtuturo ng talinhaga. Yan yung occasion. Sometimes, may mga parables na ang occasion ay merong nagtanong. Katulad ng, Panginoon, sabihin mo sa kapatid ko, hatiin yung aming mana. Ayun. So ngayon, magsasabi ang Panginoong Hesus ng talinhaga, yung occasion yung may dumating at nagtanong. Pero dito, walang ganon. Basta yung occasion dito is, ang Panginoong Hesus nakaupo sa bangka at nagtuturo ng talinhaga. So ano yung setting? Ang setting, nandun sila sa tabing dagat, sa tabi ng lawa, dumating ang napakaraming tao, crowds of people, at yung mga taong ito ay from iba't ibang reason. May iba't ibang reason kung bakit sila nandun. Yung iba ay gustong makakita ng himala, yung iba gustong makaranas ng himala, yung iba ay napasunod lang dahil ang daming tao. Anong meron yan? Ganun. Yung tinatawag natin na usi. Hindi. Sa panahon namin usi. Ngayon ay tawag din ngayon ay marites na. Yung mga usisero, mga ganun. Okay, marites na ngayon. Yung iba naman ay nandoon para tumingin ng ano kayang maibibintang ko namin sa kanya. Mga religious leaders, tinitingnan kung meron silang maipuna, maibintang sa ating Panginoon Hesus. Yung iba naman ay nandun, naghihintay ng mga benepisyo sa ating blessing. Sa term natin ngayon, naghihintay ng blessing. Okay? Pero may mga iba doon na sumusunod dahil talagang seryoso silang maging alagad ng ating Panginoon Hesus. Okay? Seryoso sila na may disipulo talaga. Okay? Kaya ngayon, paano natin malalaman kung sino yung seryosong disipulo, sino yung hindi? Of course, kung ikaw ay interesado sa karihan ng Diyos, susundan mo ito. Halimbawa, sinabi ng Panginoon, ang karihan ng Diyos ay katulad ng isang pagsasaka. So, sinabi niya yung talinhaga, pero hindi niya sinabi interpretation. Siyempre, kung talagang interesado ka, lalapit ka. Lord, gusto ko bang malaman ang patungkol sa kaharian ng Diyos? Diba? Paliwanag mo nga po ito. Katulad ng ginawa ng mga disciples. So, in private, pinuntahan siya at tinanong anong kahulugan. So, again, yung butil ng mustasa, pinakamaliit na binhi, doon sa Palestinian area. Okay, maliit na binhi. Pero sa Palestine kasi, may iba't ibang uri ng mustard. Okay? Merong black mustard, merong white mustard, meron din tinatawag na hedge mustard na locally known as huerne. Nakikita pronounce huerne. Okay? Yung black mustard ay yung Brassica nigra. Yung white mustard naman ay yung Sinapis alba. Ibig sabihin pala ng white ay alba. Yung black ay nigra. Tama naman, no? Oh, Brassica nigra, tsaka yung white mustard, Sinapis alba. Okay? And then, ang black mustard, ito ay tinatawag, ang tawag nila ng mga Hudyo, no? Sa Palestine area, ang tawag nila ito yung hardal. Okay, hardal. So sa atin, tawag natin mustasa. Sa kanila, hardal. So this is the most famous na variety sa region na yon. At tumataas ito or lumalaki ito from 10 to 15 feet. Gano'n kaya kataas yung 10 to 15 feet? So itong poste na ito, 10 feet yan. Mula dito hanggang doon, 10 feet yan. So yung 15 feet, dagdagan mo pa ng 5 feet. Ganon siya kataas. So tumataas ng ganon kataas itong variety na ito ng mustard. Yung black mustard or Brassica nigra. At ito yung ginagamit na sauce. Ginagamit na pang sauce kasi medyo may pungent, medyo manghang ang konti ang lasa. At ginagamit din na vegetable dahon. So tumataas na, hindi nila binubunot. Sa atin, bubunutin mo yung ugat eh. Tapos lilinisin mo. Kinukuha lang yung dahon, pinipitas yung dahon, at yun yung ginugulay nila. So alam mo na.
Kasi ina-imagine mo, paano ka sumasang na puno kung ginugulay ito. Hindi, kinukuha lang yung dahon. Pinipitas lang yung mga dahon. Okay? So, kinuha yung binhi na yon ng mustasa, kinuha at inihasik. Pinakamalit man siya, ngunit nang tumubo ay pinakamalaki sa mga halaman. Okay? Sa English kasi, at naging tree, naging puno. Okay? Hindi siya pinakamalaki sa mga puno. Kasi ang pinakamataas na puno sa Palestine ay yung cedar. So, hindi siya pinakamalaki sa mga puno. Naging puno siya, kaya naging pinakamalaki siya among the garden plants. Garden plants, ibig sabihin sa mga gulay. Pinakamataas siya sa mga gulay. Okay? So, hindi siya naging puno kahoy na mataas. Pero, ibig sabihin, gulay pa rin siya, pero naging 10 to 15 feet na kung saan pwedeng pumupunta doon, binabahayan ng mga ibon. Pwedeng magpugat yung mga ibon doon. So, ang pinaka-point ng emphasis dito ng ating Panginoong Yesus, ang kaharian ng Diyos ay nagsimula sa maliit, pero pagdating ng panahon, ito ay naging malaking kaharian. Okay. In other words, yung pagdating ng panahon, sa huling panahon, at the end of the age, ito na yung isang malaking kaharian, at ito na lang yung mananatiling kaharian. Okay. Ang kaharian ng Diyos, wala na yung kaharian ng Diablo, ng Satanas. So, pinaliwanag natin ito nung nakaraan, di ba? Na sa ngayon, ang naghahari sa ating mundo ay ang kaaway. Pero i-restore ng Diyos yan. Kaya nga darating yung kaharian ng Diyos in its full force, at siya lang yung tanging kaharian. Wala nang iba. Sa ngayon, maraming kaharian. Okay? Minsan nga tayo, naghari-harian eh. Naghari-harian tayo, pero darating time, wala lahat ng yan. Ang matitira lang, ang kaharian ng Diyos. Pero kung gano'n, bakit para bang sa ngayon, parang maliit? Diba, ang church, sino nyo ang church? Magkaroon ng concert ang mga malalaking mga singer, artist. Puno, ubos, sold out yung mga ticket, meron pa sa labas. Puno na yung area, meron pa sa labas. Pag mag-concert yung mga Kristiyano, puno rin pa rin naman, pero hindi siya kasing dami kapag mga secular na artist, di ba? And then, magpo-concert, let's say, dumating yung Planet Shaker sa Manila, punta tayo. And then, yung na lang, third day, at saka si, yung dating DC Talk, sino ba yan? Toby Mac ba yan? Toby Mac na. DC Talk sila dati. Pero so ngayon, pag dumating, puntahan natin, di ba? Pero sa dinami-dami, mapupuno man yung Coliseum, ilan kaya doon yung talagang mananampalataya? O nandun lang sila dahil sa mga grupo, dahil sa banda, nandun lang ba sila dahil sa dahil mahilig sa kanta. Okay. At gusto nila yung genre, yung music. Okay. So, hindi pa ganon kalaki for now. Makita mo yung ibang mga grupo, yung ibang mga pananampalataya, ang dami nila. Kaya nga pagdating ng election, pinuputakti sila ng mga politiko eh. Diba? So, naging political machine tuloy sila. Sa mga Kristiyano, ay, huwag natin punta, ilan lang naman sila. Pero wag ka. Yung isa, pwede kang manalo sa isa. Isang boto, pwede kang manalo. Kaya huwag natin manalo. Okay, balik tayo dito. So, ang pinaka-central point, mula sa maliit, ito ay naging pinakamalaki. So, again, ulitin ko na sa buong mundo, darating yung time, the church, ang iglesia, ang mga Kristiyano, ay ang Panginoon Jesus later on, siya na lang yung
natitirang kingdom. Sana lang mag-isa. Pagdating ng time. Yun yung hinihintay natin. Yun yung hope natin. Yun yung blessed hope natin. Pero, punta tayo sa, hindi sa pangmalawakan. Punta tayo sa isang individual na tao. Paano naging maliit at paano naging pinakamalaki ang mabuting balita sa iyo, ang Panginoon sa iyo? Sino sa inyo yung naging Kristiyano, kaagad-agad matured na? Sino? Wala naman masyado, na? Ako, first time na may nag-share sa akin ng gospel, high school. High school ako. Siguro, kung di ako magkamali, second year high school. May mga pumupunta sa eskwelahan namin, Baguio City High School, sa Baguio. Pumupunta, mga foreigner pa nga, Amerikana. Pumupunta sila doon, nag-share ng gospel. Actually, niloloko pa nga namin yung nag-share. Bakit? Kaya sabi niya, you must be born again. Sabi namin, kasi medyo may kalokohan kami ng high school. Sa bagay, kahit sino naman naging hataman sa high school, na? Sabi namin, ikaw naman, syempre English. Are we going to go inside our mother again and be born again? Tawa siya, no? Pero nung nagbabasa ng Bible, nandun din pala sa Bible yun. Di ba, sinabi ni Nicodemus, papasok ba kami ulit? Matanda na ako, sabi niya, papasok ba kami ulit? Okay, so high school, hindi yung pinansin. Hindi namin pinansin. Anong nasa isipan namin noon? Kung ano yung kurso namin, yun. Kaya mga kaklase ko, yung iba, yung kurso ng sa English, sa journalism, sa akin naman, ang pinurso ko sa electronics. Kaya second year, third year, hanggang fourth year, puro electronics yan hanggang mag-graduate. Pag college, electronics pa rin. Yun ang nasa isipan na, yan yung mga target namin. Yung gospel, wala sa isipan. Kumbaga, sa mga priorities natin sa buhay, yung gospel, yun yung pinaka-list. Actually nga, hindi siya list eh. Baka nga, walang kuwang. Nagsimula yun na walang kuwang. Kaya nga, tara, simba tayo. Sabi mo, ay, hindi, susunod na lang ako. Ahabol na lang ako. Sa una, ganoon. Pero, as the time goes by, yung binhi na yon, yung gospel na yon, na itanim sa iyong puso, sa iyong isipan, isipin mo, mga nagtatrabaho na ako noon sa radio station, doon pa lang talagang nagkakaroon ng impact yung gospel. So, naging Krisyano ko nung nagtatrabaho na how many years na ang nakalipas. Pero naging malalim na Krisyano pa rin ako nung nakilala ko na si Mandela. Nung nakilala si Sister Manita. Naging malalim na Krisyano talaga nung nagiging seryoso na sa yung gagayahin yun. Joke lang yun eh. Ganun pala, Pastor. Okay. Pero hanggang sa ngayon, kung mapansin nyo, from the list sa mga priorities namin, sa akin personally, ngayon ito na yung aking pinapangarap. Ito na ngayon yung top priority. At ito na yung number 1. Ang pinakaunang target ko nun pagka-graduate ko sa college, yung malalaking network katulad ng ABCBN, GMA, yun yung target ko. Kailan ko makapunta doon. Pero iba yung plano ng Panginoon. Napunta ako sa isang Christian radio station. Pero hindi ako Christian doon. Nagsisigarilyo din ako tsaka umiinom pa ng time na yun. Napunta ako doon at doon ko nakilala ang Panginoon. Okay? So sa atin din, maaring di natin alam kung hanggang saan. Pero nagsimula palagi sa maliit.
ang pananalig mo kay Jesus Christ, nagsimula palagi sa maliit. Alam ko sa inyo, di ko lang kung nasaan na ngayon. Siya na ba? Ang Ebanghelyo na ba yung pinaka-priority mo? Pinaka-top sa iyong buhay? Take note, hindi niya sinabi na i-checkera mo na yung ibang mga garden plants. Okay? Hindi, ang sinabi lang is, ito yung tallest among the garden plants. Ibig sabihin, may mga other plants pa doon. Tama? Which means, hindi naman sinasabi na pag Kristiyano ka na, isang tabi mo na yung iba. Hindi. Sundin mo pa rin yun. Ano yung gusto mo maging sa buhay mo, dapat meron ka. Hindi pwede yung mag-graduate ka na ng high school, mag-moving up ka na, or mag-graduate ka na ng senior high school, hindi mo pa alam kung ano ba, mag-engineer ba ako, ano. Kaya tuloy, hindi maisip ko ano ga, mag-asawa na lang kaya ako. Huwag yun. Okay. So, dapat meron na tayong mga target. Pero, the topmost priority dapat natin is the Lord Jesus Christ. Kung hindi pa napangyayari yung bagay na yun, ba't di natin gawin na? Okay. Kung ang Panginoon Jesus ay siguro nasa midway pa sa iyong mga priorities, baka may gusto ka pang unahin. Kailangan ko pang matapos sa pag-aaral. Kailangan ko pang magkaroon ng trabaho. Kailangan ko pang magkaroon ng pamilya. Kung nagkapamilya na, palakihin ko na yung anak ko, papag-aralin ko ba sila? Nakalaki na sila, lumaki na sila, nakapag-asawa na sila. Ay, may mga apo na. Hindi natatapos. Nakatapusan. Okay. Pero what if ngayon pa lang ay top priority mo na siya? Okay. Diba? Top priority. And take note, nung naging puno na siya, pinakamataas, sumisilong doon yung mga ibon. Again, ulitin ko ha, ang paggamit ng word na ibon ay depende sa konteksto nito. Hindi naman porque sa ibang bahagi ng scripture, wait lang. Hindi naman porque sa ibang bahagi ng scripture ay masasama ang mga sinabanggit sa ibon, ay masama na rin dito. Kasi sabi ng Panginoon sa pag-aaral natin sa Matthew, tingnan niyo yung mga ibon, diba? Hindi sila nagtatanim, pero pinapakain sila ng Ama. So, hindi ginagawang halimbawa. Bibigyan ko kayo ng idea kung anong ibig sabihin nito. Yung mga ibon na sumisilong sa mga puno ay nabanggit din sa ibang mga Old Testament na mga scriptures. Especially mga prophetic books. Okay, halimbawa, Ezekiel 17, verse 23. Okay, babasahin ko po ito Ezekiel 17, verse 23, sa kaitaasan ng bundok ng Israel ay aking itatanim iyon upang ito'y magsanga at magbunga at maging mainam na cedro, yung cedar, no? Sa ilalim yun ay tatahan ang lahat ng uri ng hayop at sa lilim ng mga sanga yun ay magpupugat ang lahat ng uri ng ibon. Lahat ng uri ng hayop at lahat ng uri ng ibon nakasilong doon sa puno na yon. Kung babasahin natin ang Ezekiel, ito ay patungkol sa seed ni David na yung dulo ng cedar tree. Puputol ang Panginoon doon sa pinakadulo ng cedar tree at yun ay tatanim niya panibago ulit at tutubo ulit ito ng malaki. So cedar tree, tumutukoy yan sa mga kings, ganun. So from King David, yung binhi niya, yung lahi niya ay may kukunin ang Panginoon Jesus doon at lalaki yan, magiging puno at maraming mga gandong magte-take refuge. So which means ito ay isang messianic prophecy na yung seed na yon, branch na yon kay David, ang tinutukoy dyan ay ang Messiah. Okay? Pangalawa ay sa Ezekiel 31,
verse 6. Sabi sa Ezekiel 31 verse 6, lahat ng ibon sa himpapawid ay gumawa ng kanilang mga pugad sa kanyang mga sanga at sa ilalim ng kanyang mga sanga ay nanganak ang lahat ng mga hayop sa parang at sa kanyang lilim ay nanirahan ang lahat ng malalaking bansa. Okay? Ito naman ay tumutukoy kay Pharaoh. Na yung time na ito, ang mga Israelites ay kinuha ng mga Babylonians and then yung Pharaoh tumulong sa kanila. Okay? Yung Pharaoh ng Ehipto, yung hari ng Ehipto. So ngayon, ang tinutukoy dito sa Ezekiel 31, yung paraon siya ay lalago sa sagana o yung kanyang kaharian ay lalaki at maraming manganganlong sa kanyang kaharian. Okay? Daniel chapter 4 verse 12. Ang sabi diyan, ang mga dahon nito ay magaganda at ang bunga nito ay marami at dooy may pagkain para sa lahat. Ang tinutukoy nito yung punong kahoy na lumaki. So yung mga dahon niya, yung punong ito, yung dahon niya ay magaganda at ang bunga nito ay marami at dooy may pagkain para sa lahat. Ang mga hayop sa parang ay may dilim sa ilalim nito at ang mga ibon sa himpapawid ay nagpupugad sa mga sanga nito at ang lahat ng itao ay pinakakain mula roon. Kung maalala nyo, ito ay yung panaginip ni Nebuchadnezzar na in-interpret ni Daniel. Si Daniel, ang pangalan niya dito ay Belteshazzar. Okay, so in-interpret ni Daniel ang panaginip ni Nebuchadnezzar at sinabi niya, King Nebuchadnezzar, ikaw ay parang puno na maraming magsisilong, magkakanlong sa iyo, magte-take refuge. Sa tatlong binasa natin ito, isa lang ang common. Ang mga puno ay patungkol sa kaharian, na lumaking kaharian, at yung mga ibon at saka mga hayop na nagkanlong doon, hindi masasama. Tinutukoy niyan ay yung mga ibang lahi na nag-take refuge doon sa bansa na yon. Sa kingdom, sa kaharian na yon, sila ay mga from different nations na pumunta doon at nagkanlong or nagpasakop doon sa kaharian na yon dahil sila ay pro-protectionan ng hari doon. So, balikan natin itong master. Yung mga ibon ngayon na nanganlong doon, hindi sila masasama, kundi sila ay, other than yung mga Israelites, sila ibang mga nations, mga Gentile nations, na manganganlong dito sa kaharian na to. In other words, kasama tayo. Hindi lang mga Israelites ang makakasama sa kaharian ng Diyos, sa darating na kaharian ng Diyos, pati mga Gentiles. Hindi ba magandang balita sa atin yun? Magandang balita sa atin yun. Kasi kasama tayo pala sa kaharian na ito. Mawawasak na lahat ng kaharian. Ang kaharian ng Diyos lang ang matitira. Subalit, yun na nga, nabanggit ko na ito kanina, hindi lang yan yung ipinapakita nito, kundi ang pagsisimula ng pananalig sa isang tao ay yung na-introduce yung gospel sa iyong buhay hanggang sa wala siya sa iyong priority list, sa iyong priority hanggang sa ito ay lugi. Okay? So, sa mangyayari lamang ito sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig at pakikinig ng mga salita ng Panginoon. Paano mo kasi nakakabisado ang isang, let's say, isang awitin o isang tula? Sa pakikinig, yun, pinapakinggan mo ng pinapakinggan. Diba sa worship team, may sinesen sa inyo ng mga songs, yung video, kopya ng mga kanta. Kasi para papakinggan mo may nang papakinggan, hindi para, ay, ang galing ng singer, hindi gano'n. Papakinggan mo yung papakinggan, aralin yung mga tono. Meron yung pinanood ako yung yung legend, si artista yung negro. Mag-isa na lang niyang natitira, okay? Tapos, pag nanonood siya ng mga pelikula, CD na lang niya, DVD.
Dahil sa palagi na niya itong pinapanood, lahat ng dialogue, inuulit na lang niya. Kaya kung ano yung sasabihin ng artista, sinusundan niya, alam niya. Yung isasagot ng kausap niya, alam din niya, sasabihin din niya. Ayan. Yung legend niya, yung mga zombies, di ba? Okay, the legend. So, application, sa unang part ng application, huwag mong malitin ang mga ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon. Okay. Ano bang uring paglilingkod yan? Paglilinis man yan, pagwawalis, ushering, sa worship, Sunday school teacher, discipleship leader, youth leader, kahit na sa prayer intercession. Diba? Pwedeng ikaw ay bahagi ng board, ikaw ay kasama sa mga deacons. Ano bang paglilingkod iyan? Nakikita ng Diyos iyan at alam natin na gagantimpalahan ka ng lubusan. Okay, gagantimpalahan ka ng Diyos. Kung kaya ipagpatuloy lang natin at huwag manghinawa. Huwag mawalan ng loob, huwag mapagod, huwag magsawa sa paglilingkod na kami na naman nakikita-kita. Memorize ko na nga pati yung tugtog ni Pastor dito. Pati yung nunal niya sa mga. Kasi kami na lang nakikita. Huwag tayo maghinawa. Kasi darating ang panahon. Lalago ang kaharian ng Panginoon. Pangalawa, yung priority, gawin nating first priority ang Ebanghelyo, ang Panginoon Jesus sa ating buhay. Hindi naman kailangan isang tabi yung mga other agendas mo sa iyong buhay. Dapat meron ka. Okay? Yung mga personal na nais mong maabot sa iyong sarili, katulad ng yung mga halaman nga doon sa garden. So, may iba't ibang mga pananim, pero ang priority mo, may mga other agendas ka pa sa iyong buhay, may mga gusto ka pang marating, okay? May mga bucket list ka, pero ang top priority pa rin doon ay ang Panginoon Jesus. So, gawin natin ito. Gawin natin siyang top priority. Ngayon, kung hindi pa nangunguna si Jesus sa iyong buhay, ba't di ka mag-desisyon? Tanggapin mo siya ngayon. Huwag saka na. Huwag mamaya na. O kaya ay bukas na lang. Mahilig tayo, bukas na lang. Bakit? Kasi baka pagdating ng bukas ay huli na. Huli na lahat. Okay? So, leaven o tsaka yung yeast o yung levadura, verse 33, nagsalaysay siya sa kanila ng isa pang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay tulad ng sa pampaalsa na kinuha ng isang babae at inihalo sa 3 takal na harina hanggang sa ang lahat ay malagyan ng pampaalsa. Okay? Alam nyo ba yung 3 takal ng harina? 3 measures of flour. Sino bang nasubukan ng mag-bake? Sige, Sister Merlin, mag-bake. Sige, Gaya, nagbe-bake kaya? Alam niyo ano ibig sabihin ng 3 measures ng flour sa Bible? Ang 3 measures ng flour ay nasa 50 pounds. Ako, nasa 40 pounds. Joke lang. In your dreams, Ang 50 pounds ay umabot sa mga 22 kilos na harina. Diba? 22 kilos, halos isang sako na ng 25 kilos yung kalahating kaban. Okay? Ganun siya karami. Ang point dito ng Panginoon Jesus is, ganun karami, pero yung nilagay ng harina, ng flour niya, nilagay lang na levadura ay konti. Tapos iminix yan. So yung word na hid, that a woman hid, ibig sabihin yung inihalo lang niya, wala naman ibig sabihin yung hid kasi bibigyan ka pa ng meaning yung hidden. Hidden, itinago daw. Hindi. Ang ibig silang sabihin yun, figurative kasi ito mga ito.
Ibig sabihin, inihalo niya, minix niya. Of course, nilagyan din ng tubig. Automatic na yun. Hindi man yan magiging masa kung walang tubig, di ba? So, lalagyan mo ng konting tubig, hindi maraming tubig, kung hindi, magiging dugaw yan. Okay? Lalagyan mo ng konting tubig at mamasahin, haluin. Pagkatapos mamasa, anong gagawin? Yung mga nag-bake. Ha? Kukuha ka ng katsa. Lalagay mo sa bowl, tapos tatakpan mo ng katsa, tapos itatabi mo muna ng mga ilang oras. Bakit? Oo. Kasi pag na-mix na, hanggang sa ang lahat ng ito, ang lahat ay malagyan ng pampalsa. Kasi lalaki yun, aalsa. Aalsa yun. Pag umalsa yun, pwede mo nang gawing pandesal. So, pwede mo na rin gawing donut kung gusto mo. Oo, yan. Pero alam niyo po ba, ang isang baker, once na umalsa yun, bago niya gawing tinapay yun, kukuha muna siya ng konti. Okay? Ano yung konti? Yun ay ihalo niya ulit sa harina para magiging masa ulit. Magiging masa ulit, itatabi niya ulit, tatakpan. Tapos after ilang hours, magiging aalsa na naman yun. So ano ibig sabihin nito? Gusto niyo ba? Halimbawa, ikaw yung nandoon, ikaw yung crowds of people. So imagine natin to, picture natin to. Ikaw yung isa ka sa mga crowds of people na nandoon. Tapos sinabi ng Panginoon Jesus, ang kaharian ng langit, kasi lahat sila hinintay yung kaharian ng langit, di ba? Sasabihin ng ating Panginoon Jesus, ang kaharian ng langit ay parang harina, lebadura. Tapos yung lebadura pala ay masama, evil. Gusto mo pa bang mapasama sa kaharian ng langit? Evil pala. Diba? It cannot be. So again, pag nakita natin yung leaven dito, at sa ibang parts ng scripture, not necessarily na evil lahat na makita natin leaven. Halimbawa, sa 1 Corinthians chapter 5, verse 6 to 8, diba? Si Paul, inihalin tulad niya yung kasalanan sa leaven sa 1 Corinthians chapter 5. Okay? At ganoon din ang Panginoon Jesus sa 4 Gospels. Sabi niya, mag-ingat kayo sa leaven ng mga Pharisees. Di ba yung pagbaba nila sa bangka? Tapos, nakapagpakain nga ng 5,000 eh. Di ba? Pagbaba nila ng bangka, sabi ng Panginoon Jesus, beware of the leaven of the Pharisees. Inisip na naman nila, tinapay. Hindi. Ibig sabihin yung mga katuruan, yung influensya. Okay? Balikan natin 1 Corinthians. Yung, ang sabi din Paul, ang tinutukoy ni Paul dito, yung influensya ng kasalanan sa atin. And then yung sa Gospels, yung influensya ng mga katuruan, leaven, ng mga Pharisees. Yung influensya niya sa atin. Kaya nga sa atin, kung may mga nagtuturo ng mali, hindi nyo dapat pinapakinggan. Bakit? May influensyan kayo nun eh. May influensyan kayo nun. Kaya pag may mga gathering, sinasabi na, alam sa mga kabataan, pag may gathering, paalam nyo muna sa inyong mga pastor. Bakit? Kasi yung pupuntahan ng gathering, anong klaseng grupo ba yun? Ano yung mga katuruan na tinuturo? Hindi sa hinihigpitan kayo. Pag sabi nyo, umigpit na mga pastor. Hindi. Kasi, anong katuruan ba yung tinuturo nila? Kasi, bakit ganon? May influensya kasi yan eh. Nakaka-influensya. At yung influensya, hindi mo nababansin. Dumarating na lang sa'yo, katulad ng lebadura. Nung umalsa ba, yung masa, nakita mo yung influensya ng leaven sa loob? Nakita ba natin o hindi? Basta alam natin umalsa. Kasi alam natin na gumalaw kasi umalsa. Yung masa, yun. So, ang pinaka point of emphasis nito, pero kung obserbahan nyo, halos pareho siya sa mustard. Kaya nga pinagsama na natin. Almost the same sila. Kasi nagsimula sa maliit hanggang sa lumaki. Yung mustard seed. Itong masa, sa konting lebadura, pinaalsa niya yung harina. Pero
magkaiba yung point of emphasis. Bakit? Dito sa libel, ang pinapakita dito ay yung hindi nakikitang impluensya ng levadura dun sa napakaraming amount ng flour o ng harina. Okay, yung hindi nakikita, the invisible work ng level dun sa harina. Yun yung central point nitong mustard seed. In other words, so ibig sabihin, ang paghahari ng Diyos ay ganon siya ka-impluensya. Hindi siya talaga powerless. Kung tutusin natin, ang Ebanghelyo, hindi siya powerless. Kung paano ang binhi, maliit na binhi, hindi rin siya powerless. Kasi makakita ka ng binhi, kahit na matigas yung lupa, lulusot at lulusot yung binhi. Di ba? Magtataka ka minsan sa semento, pavement, tapos may naitanim sa ilalim bago sementohin, may mga binhi sa ilalim. Mamaya lumulusot siya doon sa crack. Paghanap ng butas siya, lulusot. Okay? Kasi nga, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Makapangyarihan ang kaharian ng Diyos, maimpluwensya kung paanong ang levadura ay naimpluwensyahan ang buong masa. Ganon din, ang isang tao na nananampalataya kay Jesus. Yung narinig mo na ebanghelyo, yung narinig mo na gospel, patungkol sa life, sa death, at sa resurrection ng ating Panginoong Jesus. Yung narinig mo patungkol sa Father, Son, and Holy Spirit, gagalaw yan, lalaki yan, aalsa yan sa iyong buhay. Pero nakikita ba? Later on sa John chapter 3, sabi ng Panginoon Jesus, yung hangin hindi mo nakikita, di ba? Pero alam mo may hangin. Bakit? Nararamdaman, tsaka nakikita mo, gumagalaw. Sa ngayon, walang hangin. Hindi gumagalaw yung mga dahon. Kaya medyo malinsangan. Nakikita yung galaw ng Holy Spirit sa buhay mo dahil wag mo sabing umaalsa ka. Hindi yun. Dahil may nagbabago sa iyo. May nangyayaring transformation sa iyong buhay. Okay? Katulad ng mustasa, butil ng mustasa, yung priority mo ngayon, nagbabago na. Hindi na kung ano-ano yung mga pina-priority mo, kundi ang gospel, ang ebanghelyo, ang kaharian ng Diyos, ang nagiging priority mo yung buhay. At nangyayari yan kasi nakikita sa iyo, kung babalikan natin doon sa sower, kasi magkakadugtong to nakikita sa iyo sa pamagitan ng mga bunga. Ilang bunga? Pwedeng 30 folds, huwag kang magbilang. Pwedeng 30 folds, pwedeng 60 folds, or pwedeng 100 folds. Yan, nakikita yan. Sabihin mo, kaagad-agad ba may bunga? Pagkatanim mo ba yung puno, kaagad-agad may bunga? Yung levadura, pagka-mix mo ba sa dough, ay masa na kagad, pwede mo na kagad ilagay sa oven? Hindi. Sometimes yung iba nga, naghihintay pa ng 4 hours, minimum. Buong maghapon. Usually, buong maghapon bago lutuin. So, it will take time. So, wag natin sabihin na, isip pa na. Nagsisimba na, pero bakit? Parang hindi ko nakikita. Hindi mo talaga nakikita. Invisible Okay? Pero may nangyayari sa loob niya, hindi lang natin alam. Hindi naman tayo si Superman na nakikita mo yung nasa isipan niya o nababasa yung nangyayari sa kanya. Hindi. Yung x-ray vision, hindi tayo. Okay. May nangyayari sa kanya, nag-struggle siya, buti pa ipag-pray na lang natin sila. Okay. May naglalaban sa kanyang sarili
Yung maputi at masama. Pinaglalabanan niya yun, di natin alam. Pinaglalabanan niya yun until such a time na makita mo, ayun, may bunga na. Okay. Diba dati palamura to, pero bakit niya hindi na? Palamahal na. Oh, mahal kita, love you. Palamahal na, diba? Yun na lang, yung simpleng yun. Okay? Hanggang darating yung time, makita mo, ibang-iba na. Okay? Okay, that's one. Merong impluensya sa ating buhay, yung salita ng Diyos, yung Holy Spirit gumagalaw sa ating buhay at nakikita sa mga bunga. Pangalawa, nabanggit ko na yung isang dough, pag umalsa na yan, di ba, alam niyo siguro kung nag-bake na kayo. Kukuha ka ng konti sa dough, sa masa, tapos ihahalo mo ulit sa harina. Okay? At isasantabi mo, aalsa na naman yun. Yung kinuha mo yun na na-impluensyahan na, pag hinalo mo na naman sa iba, i-impluensya na yung iba. Anong ibig sabihin? Ikaw na binago ng Panginoong Yesus, ikaw na gumagalaw ang Holy Spirit sa iyong buhay. Halimbawa, itong apat na to, ilagay mo sila sa iba-ibang lugar, magiging impluensya din sila. Ang tanong, anong klaseng influensya? Of course, dapat magandang influensya. Sabi nga ng Panginoon Jesus, di ba, yung pinag-aralan natin, ito kasi yung ina-expect ng ating Panginoon sa atin. Yung tayo ay maging ilaw. Yung nasa sayo yung ilaw, meron bang nagsisindi ng lampara okay? May nagsisindi ba ng lampara tapos ilalagay niya sa silong ng kama? Wala. Yung ilaw na yan, nakadesign yan para makita. Para makita at para magliwanag. Yan. So, bawat isa sa atin ay kailangan magliwanag. Hindi itinatago. Ibig sabihin, okay, binago tayo ni Jesus, and by His grace, ibinigay niya yung kanyang Holy Spirit sa atin, Espiritu Santo, na siyang nag-transform sa ating buhay, hindi para itago, kundi para makita ng maraming tao at sila naman ngayon ay pag nakikita kanila, maluwalhati sila at sila din ay magkakaroon ng desire na ay, tanggapin ko ng Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Naging level ka na impluensyahan mo sila. Okay? Hindi mo man nakikita yon, pero may nangyayari sa kanila. So ngayon, wag na tayong maging secret service ng Kristiyano. Alam niyo secret service? Halimbawa, MI6, Mission Impossible. O kaya James Bond. Nandyan, nakahalo siya dyan, pero di mo alam, spy pala. Spy pala ng American Embassy or ganun. Basta, spy pala. Pero ikaw, nakahalo ka sa school, sa trabaho, ganun. Wala man silang kaalam-alam, Kristiyano nga pala. Yun ba yan? Parang yung napuntahan na, kwento lang to, kwento. Napuntahan na libing. Okay? Meron na sila sariling pamilya. Nung nagkita sila sa libing, nanalangin siya, sabi ng isa, ay, managin ka pala. Oo, kailan pa? Nung high school pa tayo. Ay, hindi ko alam. Hindi halata. Okay, ngayon lang nagkalang, managin pala sila pareho. Hindi lang. Kasi secret service, tinatago. Huwag natin itago. Ipakita natin, pakilala natin, huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya. Okay, maging impluensya tayo sa kahit saang komunidad man tayo mapunta.
Alam ko, chinans ka tamatay. Okay, maging influensya tayo saan man tayo pumunta. Sa trabaho, sa eskwela, malapit ng pasukan, sa kapitbahay, especially sa bahay. Yan yung unang ministry natin. So, kailangan natin maging lebadura sa community na kinabibilangan natin. Tayo, bilang mga Christians, dapat maging positive tayo. Ipakita natin na tayo ay ginagalawan. Ipakita natin na naghahari ang Diyos. Tayo ay pinaghaharian. Ayan. Tayo pinaghaharian ng Diyos, ng kaharian ng Diyos. Actually, ito naman talaga yung mission natin. Ito yung kingdom program. Mission ng Iglesia, by my church. Okay? Yung program is to recruit men and women para maging citizens ng kingdom na ito. Okay? So, pupunta tayo sa Matthew 28 niyan, di ba? Go and alam ko, memorize niyo yun. Go and make disciples, teaching them, sabi niya, and baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Okay? So, tayo tumayo, tayo manalangin. I hope na first priority natin ang Panginoon Jesus, and tayo ay maging mga may influensya sa anumang community na